Tiniyak ng Kamara na tututukan nila ang pagbuwag sa systems loss charges at pag-amyenda sa IPIRA Law. Kasunod po yan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA kamakailan. Sanib puwersa naman ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission sa pagbuo ng mga hakbang para mapababa ang singil sa kuryente sa Pilipinas. Narito po ang report. Mula 13,000 pesos, lumobo sa halos 20,000 pesos ang electric bill ni Gilda Velasco simula nitong May hanggang July. Bagamat kumpleto sila sa appliances, nakapagtatakaan niya ang paglaki ng kanilang bayarin gayong todo tipid na sila. May oras aniya ang paggamit nila ng aircon at hindi na rin sila nanonood ng telebisyon. Nanghihinayang siya sa dagdag 7,000 piso na dapat sana ay pang grocery at pambili na ng vitamins. Nung nakita mo yung bill, ma'am, na from 13,000 naging 19,000, anong naging reaction? Ay, sobra naman yun. Parang naman pinapatenan nila tayo. Parang nagbabayad tayo ng hindi atin. Alam mo yun, bakit tayo nagsishoulder ng mga dapat ayusin nilang mga sirang wires at saka sa mga jumper? Bakit tayo nagsishoulder? Kawawa naman talaga tayo. Ang laking bagay sa amin yun. Pang-grocery na yun namin. Pang-isang buwan grocery na namin yun. Pang-kain na namin yun. Mula naman sa 3 hanggang 4,000 piso, umakyat sa 8,000 pesos ang electric bill ni Rick de los Reyes. Duda rin siya sa pagtaas ng kanilang bayarin, gayong wala naman daw silang masyadong appliances. Malaking bagay aniya ang 4,000 pisong dagdag na pwede na sanang ilaan sa maintenance silang mag-asawa at baon ng kanyang apo. Una-una, hirap na kami magbayad ng 4,000 eh. Tapos nung nakita namin na naging 8,000, kaya sabi ng mga anak ko, ba't ganyan, hindi naman nagbago yung ating mga gamit, ba't 8,000? Wala kami magawa at obligadong bayaran namin kasi mapuputulan kami, bata kami sa bahay. Sa kanyang ika-5 State of the Nation address, pinalakpakan at binigyan pa ng standing ovation si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang ipag-utos niya ang pagbuwag sa systems loss charges na pasakit sa mga Pilipino. Ipinanawagan din niya ang agarang pag-amyenda sa 25 taon ng Electric Power Industry Reform Act o ang IPIRA Law. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Ang systems loss charges ay bayad para sa kuryenteng nawala at hindi nasukat o nagamit ng mga consumer habang hinahatid mula sa power plants tungo sa mga kabahayan. Ipinapasa ito ng Power Distribution Company sa mga consumer sa pamamagitan ng buwan ng electric bill. Kaugnay nito, naghain sina House Speaker Faustino Boyeri III at Majority Leader Sandro Marcos ng panukalang batas na nagbabawal sa paniningil ng systems loss charges. Oras na maisabatas ito, hindi napapasanin ng customers ang mga nawawalang kita dahil sa pagnanakaw ng kuryente, mahinang collection system, palpak na maintenance at kapabayaan ng distribution utilities. Medyo matagal ang magiging usapan tungkol sa system loss. Pero ang sa amin lang, kung merong VAT na i-charge sa system loss, siguro magandang total, hindi naman value added dyan. Bakit natin itatax? So yun yung isang nakikita namin. Yun nakikita namin na immediate na pwede namin maibigay na support na tanggalin yung VAT dun sa system loss. Tinututukan naman ng Kamara ang pagbuwag sa systems loss charges at ang agarang pag-amyenda sa IPIRA Law. Napakinggan namin, nakikinig po kami sa mga hinaing ninyo at gagawin namin ang lahat. Inyo itong kongresong ito, hindi po ito para sa mayayaman, para po ito sa maralita. Sanib puwersa naman ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission sa pagbuo ng mga hakbang para mapababa ang singil sa kuryente. Gusto ng presidente na babaan yung presyo ng electricity. That is why we have to work on system laws, mag-prepare na for nuclear, tapusin na yung mga renewable energy project, more exploration, more upstream projects, and mga green energy auctions. So yan po, ultimately, the objective of all of that will lower the electricity cost. Now, Ito naman ang ginagawa na ng aming komisyon na nagsimula na kami sa pag-audit
nitong mga kumpanya ng generation na gumagamit ng mga panggatong na lalo pa yung mga imported, nang sa ganun ay talagang masiguro na tama lang ang kanilang naipapasa sa kanilang mga customers na distribution utilities. Hinikayat naman ni Senate Committee on Energy Chairperson Senator Erwin Tulfo ang mga electric company na makipagtulungan sa pag-alis ng singil sa systems loss sa mga electric bill. Sang-ayon din siya na kinakailangan na ang reforma sa IPIRA Law. Ang sigaw ng taong bayan, bakit po kami lagi sinisingil? Problema niyan, bumagsak yung power niya. Kumuha siya doon sa kabila dahil mas mataas, so tataas din ang bill niya. Dapat hindi po, di po ba? Kung ano man yung single talaga sa kanya, yun lang. Sana po maayos po ninyo sa lalong madaling panahon dahil parusaw talaga ito. Pabigat po ito. Ang dami ng pasanin. Lahat pinasa na po sa consumer. Sana nga mapabilis, sana maaprubahan na, lalo na itong sinasabi kong amendment sa IPIRA. Sana matapos before end of 2026. Kawawa talaga ang tao. Kawawa ang Pilipinas. Sobrang kawawa. Samantala, handa namang tumalima ang Meralco sa direktiba ng ERC na i-refund sa consumers ang mahigit 700 bilyong pisong sobrang koleksyon. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.